Ngayon po ay Thursday ng ikalimang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang mahalagang bunga sa ating pananatili sa pag-ibig ni Jesus? Ang bunga ay kagalakan, pag-asa, at pananampalataya. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan nilang manatili sa kanyang pag-ibig, alam ni Jesus na makakaranas sila ng pagsubok, pag-uusig, at kahit kamatayan sa pagganap nila ng kanilang misyon para sa kanya. At totoo nga, maliban kay Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus, ang lahat ng mga apostol ay nakaranas ng paghihirap. At bakit po mahalaga na manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus? Ito ay sa kadahilanang wala tayong ibang pag-ibig na maaasahan dito sa mundo maliban sa kanyang pag-ibig. Hindi po natin maaasahan ang pag-ibig ng asawa, kahit ng mga anak o kapamilya. Dahil ang ating pag-ibig ay nakabase at nakaugat sa ating human emotion o sa ating damdamin bilang tao na pansamantala at mabilis na nagbabago. Kaya ang nananatili lamang at hindi nagbabago ay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nakadepende sa anumang anyo ng damdamin ng tao na pansamantala at mabilis na nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakaangkla o nakakabit sa walang hanggang pagsasakripisyo, pagtitiis, at pagpapatawad sa ating paglalakbay sa buhay dito sa mundo. Tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, at maaring nabigo natin ang ating Panginoon. Ngunit huwag po nating isipin na tayo ay tinalikuran na ng ating Panginoon dahil ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus ang sakramento ng kumpisan upang lagi at patuloy tayong nananatili sa kaniyang pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.